Pasok. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong programa ngayon ay ang Migrants' Voice. Sa wikang Pilipino, ito po ay boses ng mga migrante. Sa programa pong ito, malalaman natin ang tunay na kalagayan o mga karanasan ng OFW sa Korea. Sa gabi pong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa napapabalitang sigalot sa West Philippine Sea. Ang layunin po natin sa usaping ito ay maunawaan ang pinag-uugatan ng sigalot o bantang tunggalian. Sana sa ating pagtatapos ay masagot natin ang mga katanungan, kanino nga ba ang karagatang ito? Meron bang patakaran na kailangang sundin ang ibang bansa o bayan bago siya pumasok sa anumang sigalot? O meron kayang mga paraan upang makaiwas sa tunggalian? At bilang mga migranteng manggagawa, meron ba tayong pwedeng gawin? O mga hakbang na gagawin? Gaya ng nasabi ko kanina, ang programa nating ito ay boses ng mga migrante, kung saan siya o sila o tayo mismo ang magpapahayag ng ating boses, saloobin at mga pananaw. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Sayan, kasama ang aking mga tagapagtalakay, kasamang chat. Hi, magandang Juliet gabi po sa inyong lahat. Yes. Magandang gabi po sa inyong Kaway-kaway. lahat. Ako Kasamang po si Chat Dimaano mula po sa kasama ko. Magandang gabi po. At si kasamang Carlo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Carlo Oliver mula po sa kasama ko dito sa South Korea. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Sa ating pag-uumpisa, marapat lamang po na alamin natin ang ugat o pinagmulan o kaya implikasyon ng usaping sigalot, lalo't higit sa sitwasyon ng West Philippine Sea. Upang mapalalim natin ang ating usaping ito, si kasamang chat ay ating inaanyayahang ibahagi ang kanyang kaalaman hinggil dito. Kasamang chat? Wow, kaalaman talaga. Your turn! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naatasan po ako na magbigay ng konting pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng tinatawag na sigalot sa West Philippine Sea. Kung bakit mayroong may mga banggaan. Kanina lang may nakita ako binangga yung barko na naman ng Pilipinas ng Chinese vessel. Pero kailangan muna natin siyang unawain sa konteksto ng salitang marahil ay nadidinig na ng lahat, yung salitang imperialismo. Kasi pag sinabing ito kasing nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi naman talaga usapin natin, kundi usapin ng tunggalian ng mga imperialista o agawan ng mga teritoryo ng mga imperialista. So, ano ba yung ibig sabihin ng salitang imperialismo? Siyempre, yung salitang imperialismo kung titingnan mo ay sangayon kay Lenin yun na daw yung pinakamataas na yugto ng kapitalismo kung saan yung malayang sinasabing malayang kompetisyon ay lumampas na sila doon sa malayang kompetisyon at nagpunta na sa monopolyo. Dinefine pa nga niya yun kung merong 5 feature, sinasabi niya feature yung ang kapitalismo, yung imperialismo. Una, konsentrasyon ng produksyon sa kapital, pagsasanib ng bangko, sa nangyayari na yan, bangko at industriya nagsasanib. Yun, tapos yung tinatawag na finance oligarchy actually. Yung number 3, yung pagluluwas ng kapital o pagluluwas ng sobrang kapital. Yung parang may mantra ng export of commodities. So, yung number 4, economic division. At saka yung number 5, territorial division. Mas mag-focus po tayo doon sa usapin ng territorial at saka economic division. And economic division at territorial division. Kung mapapansin ninyo, yung sa kasalukuyan, yung nagtutunggaling dalawang bansa ay yung China nga, na isang imperialista rin at yung US ay nagtutunggali sa teritoryo. Kung titignan ninyo, ika nga, geopolitically speaking,
yung West Philippine Sea, yung lugar na yon, China, yung lugar ng West Philippine Sea, ay located yan sa bansang Pilipinas, malapit sa bansang Pilipinas, ay mahalaga sa mga imperialista, no? Sa mga imperialista ng China at yung US. Una, kasi 80% po ng seaborne na mga oil trade mula sa Indian Ocean, nanggagaling yan sa Indian Ocean, ay dumadaan dito sa choke point nito sa Pacific, papuntang Pacific Ocean. Yung 80% ng mga oil trade dumadaan. Binubuo yun ang kalahati ng karagatan ng daigdig. Ikalawa, 70% ng mga nahuhuling isda sa daigdig na inaano sa daigdig ay nanggagaling dito sa mga areas na ito. Mayaman tayo sa sa natural resources, mga isda. Ikatlo, ang Pilipinas ay maraming maraming mineral, mga hilaw na materyales, kaya tayo talaga ay pinag-iinteresan ng mga dayuhang bansa, no? So, bumalik po tayo dun sa usapin ng territorial division. Sa kasalukuyan, kung titignan ninyo, yung China ay second largest economy sa buong daigdig at number 1 pa rin yung US, ano? Number 1 pa rin yung US. Yung China ngayon ay mayroong 20, if I'm not mistaken, 20% ng global GDP ay hawak ng China, meaning kung pagsasama-samahin ninyo yung GDP ng lahat ng bansa sa buong daigdig, 20% China. Yung US naman, ang pisang nila ay sa buong GDP ng daigdig ay 28%. So nauuna pa din yung Amerika. Bukod sa ang Amerika ay pinakamalakas pa rin at pinaka-agresibong bansa sa buong daigdig. Sa katotohanan, ang Amerika ay mayroong 179 na military bases all over the world. May naka-deploy silang may 742 military bases sila sa buong daigdig. Mayroon silang military agreement sa iba't ibang bansa na 179 na countries. Ang Amerika ay may naka-deploy na mahigit 170,000 na troops sa buong daigdig. So hindi na po kailangang aralin 'yun. Hindi na kailangang memorize na ang Amerika ay isang imperialistang bansa. Ganun yung agad yung framework, ano. Yan dalawang bansang yan, since nagtutunggali sila, mag-focus po tayo sa usapin gaya nga ng sinasabi ko, territorial division. Nandun na sa huling yugto. Kasi mula pa nung 2013, if I'm not mistaken, 2013, nag-umpisa nang dumaus-us din yung sinasabing unipolar na nag-iisang imperialistang bansa na pinakamalakas ang Amerika. Nag-umpisang dumaus-us, unti-unting nababangkarote na talaga siya. At lumitaw na yung China, lumitaw na yung Russia, so meron na siyang mga kakompetisyon, ano. So doon sila nag-aagawan sa control sa daigdig. Mga imperialista to, monopolyo nga eh. Lumampas na sila doon sa So nagtatayo sila ng iba-ibang mga di umano ay mga organisasyon gaya ng halimbawa yung China nagtayo ng BRICS. So parang yung BRICS pampalit sa G7. Yung G7 ng Amerika naman, yun yung kanilang NATO, di ba? So yun yung kunwari economic and military and security. So nandun sila sa pagdi-divide. Ang masaklap niyan, mga kababayan, anong kinalaman ng Pilipinas diyan? Since nag-aagawan sila sa teritoryo, ang nangyayari ngayon nito ay since yung China ay umaabante at ang Amerika ay nalulugi, natatalo, ang Amerikano natatalo sa impluwensya bilang isang imperialistang bansa, ay gusto naman niyang ilimita yung China. Kasi yung China, ang ginawa ng China, imbis na paabantihin niya yung Amerika, ang ginawa niya, nagtayo siya ng 9 dash line. Kanya daw yun, di ba? So sabi niya, akin to. So sabi ng Amerika, hindi. Ang ginawa naman ng Amerika, nagtayo siya ng sinasabi niyang island, yung tinatawag niyang parang mga harang na mga isla, gaya ng Taiwan, Pilipinas, Japan, South Korea. So yun yung kanyang depensa naman para hindi makaabante ang China. So ang masaklap nun, sa ganyang digmaan ng agawan ng teritoryo ng mga imperialistang bansa at mayayaman, ginagawa nila, hindi naman sila yung nagdidigma eh.
ang ginagawa nila yung ating bansa, yung isinusuga nila sa digmaan nila, yung tinatawag na proxy war. So doon sila sa Pilipinas nagbabase, doon sila nag-iimbak ng kanilang mga armas. Paano nila ginawa 'yon? 'Di ba napaalis na natin nung araw yung mga bases, military bases nung araw. Nagtagumpay na tayo eh. So bumalik sila uli. Bumalik ulit yung mga Americans. So ang ginawa naman nila, EDCA. Yung EDCA ang tinatawag. So yung EDCA naman ang ginawa, alam nyo ba sa Pilipinas ngayon may 9 bases ng Americans? Yes, sa Pilipinas merong 9 na base ng Amerikano na ang masaklap nun, yung basing yun, nasa loob ng base ng mga Pilipino. Nasa loob ng bases ng mga Pilipino, yung base ng Americans. Tapos, libre sila sa kuryente, libre sila sa tubig. Pag nagkaroon ng kaso yung personnel nila, hindi mo pwedeng i-prosecute. Yung klase ng mga agreement na ganon ay napaka-unfair para sa mga Pilipino, yung ganong klase ng agreement, At maraming epekto 'yon sa mamamayan. Una, dumarami yung krimen yung mga krimen na hindi nagkakaroon ng hustisya. Tawag dito, nagkakaroon ng prostitusyon. Dumarami ang prostitusyon. Kung saan malapit yung base, dumarami din yung mga krimen at pagsasamantala. Mahalaga sa atin na kung ang pag-uusapan ay hindi po ito digma, gusto ko lang na sana linawin, ito ay hindi digma ng mga Pilipino, itong awayan nila. Ito ay agawan ng teritoryo ng mga imperialistang bansa. Ang sa atin po ay wag tayong magpabulid kung ang pag-uusapan ay kinakaladkad tayo sa gera mabubulid tayo sa digmaan na hindi naman natin digmaan. Kung kaya't mas kung ako ang tatanungin nga, mas mahalaga na ipagtanggol yung ating tawag doon, soberenya o yung ating patrimonya, yung ating bansa, na hindi tayo sumasandal sa dayuhang interes. Dapat nating igiit yung ating pambansang soberenya, yung ating territorial integrity, yung ating independence, foreign policy na gusto natin. Dapat nating tutulan at mag-resist tayo sa agresyon at interbensyon ng mga dayuhang bansa kagaya ng US, numero 1 ng US sa Pilipinas. Alisin yung EDCA sapagkat bakit? Gaya nga na sinasabi ko, kinakaladkad tayo sa digma na hindi naman natin digma. At kahit ang konstitusyon natin ay sinasabi bawal ang nuklear sa Pilipinas. Wala naman tayong karapatan under EDCA na inspeksyonin yung kanilang mga dinadalang mga barko. Kahit yung nuclear powered nilang mga submarino, maano ba natin 'yon? May inspection ba natin 'yon kahit na nakalagay sa konstitusyon natin na sinasabing itong mga bagay na ito ay bawal sa atin. Hindi lang yung US kundi kahit yung China na ginagawa yung kanilang agresibong trato sa West Philippine Sea, ay dapat din nating mag-resist, dapat din tayong lumaban, dapat nating magbuo bilang mga mamamayang Pilipino. Buuin natin yung malawak na demokratiko at anti-imperialista na mga sa labas ng bansa, sa mga international, sa mga kasoberenya natin, So yun po yung aking gusto lang sabihin. Ngayon, ano pong kinalaman nito sa mga OFW? Sabi nga, kung magdidigmaan, dahil nga kung magdidigmaan, kayo ba gusto nyo ng digma? Ako bilang OFW, ayaw ko ng digma. 'Di ba? Ayaw ko ng digma kasi yung digma, kapag ka nagkaroon ng digmaan, hindi naman maaaring, napakalapit ng Korea sa China, 'di ba? Kapag nagdigmaan, madadamay ka din. Mawawalan ka ng trabaho, papauwiin ka. Destruction of properties, 'di ba? Napakaraming pwedeng mangyari para sa atin. So, yun po yung aking nais pang baka mamaya may pwede pang idagdag batay sa ating diskusyon. Yun po yung aking nais pong ibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, Kuya Chat, kasamang Chat. Maraming salamat dahil sa maganda at malinaw, no, na pagtalakay kung bakit nga ba merong ganitong usapin, no? At klaro naman 'yon na tayo ay kinakaladkad lang, no, sa digma na hindi naman natin digma. Salamat sa paglilinaw na ito ay agawan ng teritoryo between China at US at tayo ay naging front doon sa agawan nila ng teritoryo. Salamat po. Meron na tayong mga kasamahan, no? May mga comments na tayo sa FB Live. Kung may dagdag po kayo o mga katanungan kay kasamang chat, pakisulat na lang po sa box natin at mamaya po ay ating sasagutin yung mga katanungan. Ayan, maraming salamat po sa pakikitalakay at pakikinig, yung mga kasamahan natin from Hong Kong, meron ding galing sa Japan, meron ding yung una nating viewer, no? From Philippines, RD Raimundo. Thank you for joining us. At also, yung ating kasama, supposedly, kasama natin sa platform, si Juliet Muksanim, nasa FB Live po siya, hindi siya nakapasok sa ating platform. Magandang gabi, Muksanim. Yeah, magandang gabi, Muksanim. We miss you here. Sige po. Kung may mga dagdag pa tayo o mga katanungan, pwede nyo pong gamitin ang ating chat box. Ha? Maya-maya ay atin sa pong... comments, magtanong lang po kayo sa comments kung ano. At kung maaabot po ng aming kakayanan na sagutin, ay aming sasagutin yung inyong katanungan. Huwag nyo lang itanong kung ano yung waistline ko. Out of the question. Classified po yun. Yung waistline Classified. May isang, yun. Galing kay Lear in Just, Geely. Baka may NUC warheads na sa bansa natin. Di lang natin alam. Sa pagdami ng kanilang EDCA site sa iba't ibang strategic locations nila ay posibleng magkakaroon ng sariling kuro-kuro lamang po ito. Posible. Naman. Totoo naman yun. Gaya nga ng sabi ko, 9 bases all over the Philippines. Yung isang base nila na nasa may norte, 643 miles lang ang layo sa Taiwan. Wow. Oo, ang bilis nila responde. May nabanggit nga yung tatay ko meron na din daw sa Mindanao, marami na. Oo, meron nga. Meron sa Mindanao. Meron. Hi, magandang gabi, Janet. Yes, Kanay, magandang from gabi Hong Kong. from Hong Kong. Sige po, mamaya-maya, balikan natin yung mga komento at mga katanungan, no? Pupunta muna tayo ngayon sa Bible Reflection na ibabahagi sa atin supposedly live ng ating kasamang Muksanim. Kaya lang, hindi natin siya nakasama pero hindi naging hadlang yon, no? Para magkaroon tayo ng BTR. Kaya atin pong pakinggan at panoorin ang video ng BTR ng ating Juliet Muksanim. Migrant voices na ating mga viewers. Itong mga nakaraang araw o linggo ay mainit na pinag-usapan ang alitan sa West Philippine Sea. Meron pong sigalot o parang may paghahanda para sa digmaan. Kanina po ay piniliwanag sa atin ni Brother Chat ang dahilan. Bakit ba may kaguluhan sa lugar na ito? Bakit ipinag-aagawan? So ngayon naman po aking ibabahagi sa inyo ang pananaw ng isang kababaihan o ang tindig ng simbahan, lalo na pagdating sa usapan ng alitan o digmaan. Siyempre po ay hahalaw tayo ng ilang talata sa Biblia na pagbabatayan ng ating mga paninindigan. Sisimulan po natin sa pagbibigay kahulugan sa salitang gera o war. So, ito po ay nangangahulugan ng madugong labanan sa pagitan ng mga sundalo ng isang bansa sa isang bansa. Nandyan ang paggamit ng mga armas o sandata
At ngayon po, ang armas ay hindi lamang baril, kundi meron na ding nuclear. Merong dalawang pagbibigay ng klase o classification ng gera. Una, yung tinatawag na internal conflict sa loob ng isang bansa o bayan. O tinatawag nating civil war. May pinag-uugatan. Bakit nagkakaroon ng sigalot? Hindi lang simpleng rebellion. Hindi pwede ring sabihin na mayroon lang gustong hilingin ng grupong ito. Kaya nagkakaroon ng labanan. Bagkus, ang malalim na dahilan, halimbawa, ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka, ang pag-agaw sa kanila ng lupa. At mayroon din namang mga ilang mayayamang mga tao ang pumipigil sa papatupad ng agrarian reform. So ito isa sa mga malalim na dahilan ng sigalot sa isang bayan. Ang pangalawa, yung tinatawag naman na external conflict o yung kaguluhan ay pinagmumulan ay galing sa labas o panghihimasok ng dayuhan sa isang bansa. Katulad ng nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa. At ngayon, ito yung isa sa mga pinag-uusapan sa West Philippine Sea. May pag-uudyok na ginagawa ang bansang Amerika para sa Pilipinas. At tayo ang ginagawang tayo yung pinofront. Pero hindi naman pala tayo yung tunay na kalaban, ibang bansa katulad ng China. So, yung panghihimasok na yan, ito yung pinagmumulan ng sigalot o labanan. So, malinaw po sa atin, mayroong mga pangloob na sigalot o alitan at mayroon ding panglabas. Sa aking pananaw bilang isang manggagawang kababaihan o isang mamamayan, hindi maganda na nagpapaudyok tayo sa anumang usapin ng alitan, lalo na't hindi tayo ang tunay na kalaban. Ang Biblia ay mayroong maraming talata tungkol sa gera, pero hindi po siya military manual. Ibig sabihin, noong mga Habiru pa, yung mga naunang mga Israelita, sila ay tinatawag na mga nomadic people. Kailangan nilang makipaglaban para sa lupang pangako. Pinagdaanan ng mga Habiru o mga nomadic people ang lahat ng klasing labanan at paulit-ulit silang sinasako. Kaya naman itong si Propeta Isaiah, sinabi niya ang isang pangitain tungkol sa kanilang hari o leader. Ganito ang paglalarawan niya. Sinasabi doon na ang hari o ang leader ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng tao. Kaya't ang gagawin nilang araro ang kanilang tabak at karit naman ang kanilang sibat. Mga bansay di na mag-aaway sa pakikidigmay di na magsasanay. Sa mahabang panahon ng mga Habiru o mga nomadic people, pinangarap nila na ang kanilang mamumuno sa kanilang bayan ay magpapairal ng katarungan at magbabago ng prioridad mula sa pakikipagdigma at paulit-ulit na pakikipag-away ay papalitan nila ng prioridad. Ano yun? Yung sibat, gagawin nilang gamit sa pagsasaka tulad ng araro. Diba ang sibat, ang araro ay ginagamit para sa pagtatanim o pagsasaka. At yung karit naman ay ginagamit sa pag-aani. Ibig sabihin lamang na kapag may alitan o labanan sa loob ng isang bayan, dito ang prioridad ay hindi pagkain. Ang prioridad ay makipaglaban at makipagdigma. Kaya't nauubos ang supply ng mga tao. Mayroong kagutuman at mayroong kahirapan. Ang prioridad ng mga hari noon ay pakainin ang mga sundalo. At noon, ang pinakamahalagang tao sa isang kaharian ay ang kawal bilang tagapagtanggol laban sa mga mananakop. At ang mga magsasaka para mayroong pagkain ang mga kawal. So si Isaias, nakikita niya yung ganitong klaseng kalagayang panglipunan. Kaya't sinasabi rin niya na
Ang pangarap niya, ang hari magpapatupad ng katarungan, papalitan niya ang prioridad, hindi makikipag-alitan, bagkos pangunahin ang pagkain ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pangalawa pa, sinabi rin ni Isaias na ang isang namumuno ay hindi kinakailangang makipag-alyado o sumunod sa mga dayuhang bansa, sapagkat ito ay nangangahulugan ng idolatry o pagsuway ng hari laban sa kanyang Diyos na si Yahweh. Ito yung dahilan kung bakit sa panahon ni Propeta Isaias, sinasabi niya na ang mga pinuno mas sinusunod pa ang Diyos. Sinusunod pa ang Diyos ng mga Ehipto at Assyria kaysa sa Diyos na si Yahweh. Nilalabag nila ang sinasabi ng Diyos na huwag makikipag-alyansa sa kanila. So si Propeta Isaias, malinaw na sinasabi niya na ang ganitong uri ng pamahalaan o namumuno ay isang kaawa-awa, sapagkat imbis na siya ay umasa sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay umaasa sa tulong ng bansang dayuhan tulad ng Ehipto. Sabi ni Isaias, kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa laki ng kanilang mga karwahe, at sa matatapang nilang mga ngabayo o kawal, sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh. Si Propeta Isaias, sa simula pa lamang ng kanyang prophetic ministry, sinabi niya agad ng isang uri ng hari na magpapairal ng kapayapaan. Ang pangunahing niyang gawain ay pamunuan ang kanyang bayan sa isang mapayapang pamayanan. Ito yung kanyang pangunahing leader. Pangunahing responsibilidad ng isang leader. Nababalitaan natin na sa ngayon ay mayroong mga panghihimasok. No? Ang mga dayuhan ay nangingialam sa ating West Philippine Sea. Katulad ng Amerika, malayo naman sa kanya ang West Philippine Sea. Bakit naman siya nangingialam at nanghihimasok? Inuudyukan tayo na makipag-away sa China, samantalang pwede naman na ang usapan sa West Philippine Sea ay gawin sa mapayapang paraan. O tinatawag ng mga dalubhasa na merong diplomatic inquiry o paghahain ng reklamo. Sandali lang po, dalawang part kasi yun eh. So, ilalagay natin yung isang part ulit, yung kasunod na isang part. Pang paraan. O tinatawag ng mga dalubhasa na merong diplomatic inquiry o paghahain ng reklamo sa International Tribunal. Pero actually, ayon sa ating mga nababasa, ito ay napagdesisyonan na ang West Philippine Sea ay talagang atin sa Pilipinas. Kaya lang, nag-aagawan. Hindi lang naman Pilipinas ang gustong magmay-ari. Andiyan ang Vietnam, Indonesia, Taiwan, China. Pero sa batas ng karagatan, tayo ang may-ari. Kaya ito yung ginagawang dahilan kung bakit sinususulan tayo ng dayuhang bansa. At hindi ito nakakabuti sa ugnayan ng Pilipinas at ng China. Hindi natin kinakampihan ang China, hindi rin natin kinakampihan ang US. Bagkus sinasabi natin, ang Amerika ay marami na siyang ginawang tinatawag na pangingialam sa iba't ibang bansa pagdating sa digmaan. Nababasa natin yan sa pahayagan at humahantong ang malalim na alitan at pangingialam sa madugong labanan na ayaw nating mangyari bilang isang bansa. Kung ating iisipin, pag tayo ay nakialam sa isang digmaan, lugmok na nga tayo sa kahirapan, sa loob mismo ng ating bayan ay meron ng nagaganap na labanan, no?
At itong klaseng labanang nito ay nagpapalalim ng kahirapan at hindi rin niya natutugunan ang mga pangunahing problema ng kanyang bayan. At bilang mga Kristiyano, ang ating tinutungtungan ay ano ba yung polisiya ng pakikipag-ugnayan ng ating ng ating Pangulo at ng ang Senado o Kongreso. Dapat ang polisiya ay nagbibigay ng proteksyon sa kanyang mamamayan. At mahalaga na ang ganitong klaseng pagbabanta ay pinag-uusapan sa isang mapayapang paraan. Gaano ba naman ang ilalaban natin sa China? Meron ba tayong mga armas pandigma? Hanggang ngayon nga, wala tayong ganong kalaking mga armas. Kahit pa meron, hindi yan ang prioridad. Laganap ang kagutuman at kahirapan sa ating bayan, yun dapat. Yung mayroong pagkain para sa mga tao, busugin niya ito at bigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Si Kristo, sinabi niya sa Biblia na ang mga tao ay tinatawag na mapalad kapag siya ay gumagawa ng daan para sa kapayapaan. Sa digmaan, sa mga maraming sa World War I at World War II, ay nakita natin matagal bago nakaigpaw sa digmaan ang mga bansang dumanas doon. Kasama tayo doon. Takot-takot na pagdurusa ay kahit naman walang digmaan o walang labanan, ay lugmok na lugmok tayo. Tayo ang magiging talunan. Sa dami ng buhay na mamawala, matagal pa tayong makaka-recover. Napakahalaga na maunawaan natin tayong mga tao o naniniwala sa Diyos o kahit simple at ordinaryong tao. Huwag nating hayaan na malugmok tayo o sumunod tayo sa mga sulsol para lumaban o kaya para sa sulsol para makipag-away o makipag-alitan o makipagdigmaan. Hindi pa panahon para tayo ay makibahagi sa ganyang mga usapin. Mahalagang makita rin natin ang mga unang naapektuhan sa digmaan ay ang mga kababaihan at kabataan. Naalala ko noong kwento ng mga isang elder sa isang simbahan. Noon daw panahon ng Hapon, siya ay 12 taong gulang pa lamang. Pero dahil merong mga Hapon na gustong siyang kuhain, kaya sa maagang edad ay siya ay nag-asawa. 12 years old pa lang siya, nag-asawa na siya para hindi siya makuha ng Hapon. Actually, maraming mga kababaihan natin ang naging comfort women, inabuso ang mga kababaihan na hanggang sa ngayon ay walang nakuhang hustisya para sa kanila. Namatay na ang mga kababaihang biktima katulad ni Lola Rosa na wala man lang kompensasyon para sa kanila. At kung may kompensasyon man, hindi sasapat iyon sa buhay na nawala, no? At sa karangalan at dangalang mga kababaihan. Kahit walang digmaan, kapag may presensya ng mga dayuhan sa isang bayan, malaki ang posibilidad na mayroong pang-aabuso. Nariyan ang kaso ni Marian ni Laude, yung transgender na pinagsamantalahan, at yung isang bata na binaril sa Clark. So, paano ba ang ating tindig bilang mga kababaihan pagdating sa gera o pagdating sa anumang sigalot? Tayo bilang mga kababaihan, hindi dahil duwag tayo o matatakotin tayo, kundi ang ating tindig bilang mga kababaihan ay mapigilan hanggat maaari ay hindi matuloy ang anumang uri ng labanan. Merong isa pang mahusay na reyna sa Biblia, si Reyna Esther,
ginamit niya ang kanyang pagiging reyna at pagiging babae para sabihin sa hari na ang kanyang mga kababayan ay pinagpaplanuhang patayin ng isang leader. Napigilan iyon dahil siya mismo ang nakipag-usap doon sa hari. So bilang mga kababaihan, tayo ay may kahusayan magsalita. Makipagkaisa tayo at pagkaisahin natin ang ating boses para sa kapayapaan. Merong isang slogan na ang ibig sabihin ng kapayapaan ay ganito. English nga lang po ito, ibig sabihin ay P for protection of human dignity and protection of human rights. E for economic and social reforms. A, agriculture and industrial development. C, constitutional and political reforms. E, and hostilities. So, in short, peace. So, let's give peace a chance. So, manindigan tayo, mga babae at lalaki, bata at matanda, at tayong mga OFW na nasa ibang bansa. Actually, tayo ang pangunahing maapektuhan kapag mayroong bantang gera sa bansa natin o maging sa bansa na kung saan naroroon tayo. Ipanalangin natin na nawa ay magpatuloy tayo magtaguyod ng kapayapaan at wag nating hayaan gumawa tayo ng ingay, itaas natin ang ating boses para sabihing isulong ang kapayapaan at tutulan ang anumang uri ng gera. At wag nating hayaan na ang dayuhan, ang mamayani, ang mga ibabaw, ang kanilang boses ang mga ibabaw, bagkos ang boses para sa kapayapaan. Magandang gabi po at magpatuloy tayong gumawa at maging daan para sa kapayapaan. Maraming salamat, Juliet Muksanim. Narinig po natin ang batayan, no? Kung bakit dapat napigilan talaga ang sigalot pagkat hindi naman ito dapat ang prioridad, di ba? Kundi ang pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan sana ng gobyerno ang prioridad ang usapin ng pagkain. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga swak ang 64 pesos a day para sa pagkain. 21 daw per meal eh. 21 pesos per meal. Yeah, 21 pesos per meal. 64 pesos a day. Ang prioridad kasi ng gobyernong ito, paano sila magigilitan ng liig bilang mga politiko, mga interes nila. Ngayon pala nagbabanatan na eh. O, di ba? Ngayon pa lang nagtitirahan na sila. Yung dating unit team naging hindi na unit team. Di ba? Yung isa napunta na sa luntian, may kwago na siyang kasama, hindi ko maintindihan na yung pinagsusulat na libro ng isang yon. So magulo yung politika. Mas nauuna sa atin yung interes ng mga politiko na nakasuso sa dayuhang interes sa mga kapitalista. Kaya nga isinisigaw ng mga mamamayan sa mga imperialistang bansa, no. Kaya isinisigaw ng mga mamamayan sa kalye, ibagsak yung feudalismo, burokrata kapitalismo, feudalismo. Kasi yun yung mga ugat ng ating paghihirap at suffering sa Pilipinas. Yung ginagawa ng mga politiko sa kasalukuyan. Tama. At sana po, nabanggit din ni Juliet Muksanim ang papel ng mga kababaihan. Na hindi dahil we are weak, o mahina tayo, matatakutin, kundi may boses tayo. Gamitin natin yon. Gamitin natin ang boses natin at isulong natin yung kung ano man ang karapat-dapat. No? And lastly, sabi niya, let us give peace a chance. Kasi yun naman talaga ang gusto nating panawagan din. Sana po na patuloy nating maging gabay ang refleksyon at panawagan upang mas gustuhin nating dapat pigilan ang kung anumang sigalot na posibleng magtuloy-tuloy sa giyera na may malaking implikasyon talaga sa mga ordinaryong mamamayan. Lalo't higit sa mga
OFW, sa mga migrante na kung saan-saan mang bansa. Di po ba? Um, Kasamang Carlo, baka gusto mong magdagdag? Doon lang sa giyera. Marami akong nakakausap dito kasi ng mga Pilipino, migrant Pilipino na pumapabor sila sa US na sige, magbase kayo diyan tapos ipagtanggol nyo kami kung magkakagiyera. At naano sila na sige girahin na yan kasi girahin na raw ang China. Kasi nangihimasok daw sa soberenya ng Pilipinas, ngunit hindi naman nila nakikita yung panghihimasok din ng US. Tulad nga sinasabi niyo na yung panghihimasok ng US na to ang nagbubuyo sa mga pinuno natin sa bansa natin na sige, tayo at iyan natin yung giyera. Pero sa totoo lang, maraming paraan para wag matuloy ito eh. Tulad nung mga pag-akyat ng mga kaso sa UN, di ba nanalo tayo doon ng 2016? Oo. Tapos kung dito naman sa Korea, ang mga migrante dito sa Korea, may iba rin ako nakakausap na, baka pwedeng yung mga sundalo ng Korea pwedeng tumulong sa atin kasi tinulungan naman natin tayo noon. Na puro giyera naisip nila, hindi nila naisip na baka pagka nagkagiyera tayo unang tatamaan yan. Maaring yung hindi lang dito sa Korea, maski sa Hong Kong, Japan, yung mga kasi pagka nagkagiyera mapipilitan sila sumali eh. 'Di ba? Kaya yung mga migrante diyan magiging apektado din sila. Yun, hindi nila naisip na gano'n na dapat ang anuhin natin kapayapaan. Kung gusto natin ng mapayapang pag-uusap, pwede naman tayo makipag-solidarity sa mga halimbawa, nandito tayo sa Korea, sa mga Koreano, para manawagan din sila sa gobyerno nila na, wag kayong magpapaudyok dyan sa US na kailangan makipagyera. Di ba? Kasi kapayapaan is, napakasarap kaya mabuhay ng payapaang yung pagtatrabaho, sa pagtulog mo, wala kang iniisip na maaring may sumabog na bomba. Ganon. Kasi at saka hindi biro ang digma. Gusto ko lang sanang ipaunawa sa mga nanonood sa atin at makakapanood pa. Hindi po biro ang digma. Ang digma ay hindi ganun-ganun na lang na parang napapanood mo sa TV na pag nagbarilan sila, especially sa panahon ngayon, na parang magbabarilan ka at that part lang. Hindi ganun kasimple yun. Ang digmaan, lalo na ngayon sa mga modernong panahon, medyo, lalo na yung Pilipinas na napakahirap ng buhay. Baka isang pindot lang sa isang buton, gunawang ang isang bansa. At saka hindi naman talaga tayo ipagtatanggol. Hindi tayo ipagtatanggol. Ginawa nga tayong pananggay, yung island chain nila yung tinatawag eh. Yung island chain ng US. So, ang ginawa, China, Thailand, Taiwan, Japan, Pilipinas, Korea, Japan. Yan. Ginawang island chain. So tayo yung ibig sabihin nun, naka-backup lang kami Sige lang, tirahan nyo. Pero bibigyan kita ng armas, gusto mo ng bagong bala, gusto mo ng bagong barko. O di ba ang gaganda ng barko natin ngayon, bagong barko. Gusto mo eroplano, sabi nila, bibigyan kita eroplano. Sige, girahin mo. Totoo lang, hindi naman talaga aggressive yung tayo ang nagiging aggressive kasi itinutulak tayo at binubuyo tayo sa digma na sa totoo lang, wala naman talaga tayong kinalaman. Gaya nga ng sinabi ko kanina, inuulit ko. Awayan ito ng mga imperialista, dibisyon ng teritoryo. Agawan ng kapangyarihan sa daigdig. At tayo kaya ay siguro binuyo. mas may namang manawagan ng kapayapaan. Tulad nga na sabi ko kanina, kung nasaan bansa kayo, solidarity para yung mga nasa kung saan man kayo bansa nandun, yung mga lokal nila, mananawagan din para sa kapayapaan. Kasi kung giyera lagi ang iuudyok mo, wala talagang matutuloy. Ayun, nag-comment nga si Maricel, Si Maricel Saniel, sabi niya, malaking tulong talaga yung pagbibigay ng impormasyon o edukasyon sa ating mga kababayan dahil sa mga
dahil sa mga ano yon, mga inaakala ng US ang nakakatulong sa atin, Nakatulong. but in reality, US imperialist is the real enemy of the Philippines. Totoo yun. Mm-mm. At saka Totoo yan. totoo din yung sinabi ni yung kasunod na comment na isang malaking halimbawa ang giyera ng Palestina at Israel. Yes. Nadali mo. Sa kasalukuyan, merong, di ba na-mention ko yung proxy war? Actually, proxy war tayo. So marami yan sa daigdig. Ang kinikreate kasi ng US, hindi naman world war. Ang kinikreate niya, international war eh. So meron siyang kinikreate na international war para nga madivision yung mga labor. So merong gera dito, may gera doon sa may parte ng Palestino, may gera doon sa Ukraine. Lahat yan, sino may pakana niyan? Hindi ba puro US? Di ba? Yung superhero mo na akala mo'y napakabait na bansa, they've been killing people all over the world every freaking day. True. Sorry, nagigigil ako. Pastor pa naman ang kaharap mo. Sorry, Pastor. Driving nuts. May isa ding nag-comment, no? Sabi ni Wen Ito, sabi niya, Duterte admin, galit sila sa US. Marcos Jr. admin, galit naman sila sa China. Nakakatawa lang ang mga panatiko sa politiko. Tayo naman, galit sa mga magnanakaw. And I think yung naibahagi ni Kuya Carlo na sa loobin o karanasan niya dito sa Korea, kung may mga kasamahan tayo na nakakarinig ng giyera, kung ano ang mga salubin nila, I think it has something to do with this. Yung may pro-admin, may pro-Marcos, pro-Duterte, no? Siguro yung nagsasabing girahin na ng US ang China, baka Dutertads yun, no? And ito si Wen Ito, kilala ko to. Migrante, dati yan eh. Migrante, Saudi, dati. Sa Saudi ka pa rin ba? Migrante Middle East yan eh, si Wen Ito. Magandang gabi sa inyo dyan. Magandang gabi po. May sinasabi si kasamang Carlo. Paulit po. Yung mga nagsasabi na girahin ng China, mga pro-Marcos yan. Kasi mga pro-Duterte, mga DDS, naman sila, inaano nila yung pagkampi ni Digong sa China. China. Yeah. Kaya maganda itong pinag-uusapan natin, makapagbigay tayo ng analysis at least na sa totoo lang, yung digmaan ng dalawang yan, wala tayong kinalaman dyan. It's not about who is who. Kumbaga, it's not about who is better or mas mabait o hindi. Kapag inanalisa mo pa kasi yung kasaysayan kasi yung nagsasabi. Kasaysayan yung nagtakda na sa katunayan lang, US talaga pa rin yung number 1 imperialista, no? Yung China hindi pa naman masyadong mas yung US talaga kung titignan nyo nga gaya ng sinabi mo. Wow, sa daigdig ngayon pumuputok yung digmaan sila ng sila. Would you believe that? Ano ka? Sino ka? Tapos nagpapanggap silang parang superhero. Alam mo yun? Of course. Pero yung namamatay na mga taong libo-libo, hindi naman nakikita yun ng iba, di ba? Superhero kasi dinidemonize nila yung mga bansang yun eh. Di ba? Dinidemonize nila yung mga pero bansang. Sila ang nagsusupply ng mga pamatay sa ibang bansa, di ba? Oo. Di ba? Tulad sa pumatay ang mga tao na ito, ang bansang ito, itong mga imperialistang to, kung pumatay ito by thousands. Natotoo lang, by thousands kung pumatay ang mga yan. Yeah. Maraming salamat. Sila sa mga talagang grabe. Kung makita mo sa Ukraine, kung suportahin, bilyon dolyar ang inuubos nila para bigyan ng bomba ang Ukraine. Alam mo mga kapatid, Pastora, dahil marami pa naman tayong oras, kung ang pag-uusapan ay gumagastos ka ng bilyon and for what? Ang daming nagugutom, di ba? Damay pati yung mga inosenteng bata. Oo, ang daming inosenteng bata. Lalo na, pag naaalala ko yung Palestine, yung ginagawa sa Palestine, ng kumukulo ang dugo ko doon. Kasi yung mga bata na hindi man lang naranasan ang mabuhay ng mapayapa, nang dahil sa digma na wala naman silang kinalaman. Dahil lang sa gustong agawin yung kanilang teritoryo na hindi naman kanilang bansa. Sino na naman magsasalita dyan? Di sila nakatira dyan. No! 1948 nga may kasaysayan eh. Hindi sila nakatira dyan. Yeah, tama. Pivot yun. Nag-pivot talaga sila.
Yes. So, yun. Totoo yun. So, anyway, yun. Yeah. Totoo yun, It is really, Eric. Liaran, totoo yun yung proxy-wise pivot. Totoo yan. So, sige po. Tuloy tayo. Sige po. Maraming salamat sa pakikibahagi, no? Ng, of course, mga karanasan natin, lalo higit doon sa dagdag natin doon sa BTR ni Juliet Muksanim. Ngayon naman po ay, kung may mga katanungan, pwede nating balikan ang ating audience. Pero mukhang wala naman, mga comment lang naman yun, sino no? pang gustong magtanong sa inyo dyan ay pwede nyo namang ihabol. Gaya nga lang na sinasabi ko, do not ask my waistline. O waistline ni Chairman Carlot. Classified yun, mga yun. Anyway, matatapos na naman yung oras natin. Alam ko marami pa tayong mga panahon at mga darating na panahon pa para pag-usapan to mga bagay na to. Yeah, gusto ko lang pong sumahin, no. I just want to make a summary of the call, no, especially doon sa simula nung unang pagtalakay ni kasamang chat doon sa BTR, tapos doon din naman sa ibinahagi ni kasamang Carlo. May iilan tayong mga summary of calls. Meron tayong iilang mga panawagan. Una na dito is i-assert natin yung national sovereignty natin, no? Yung territorial integrity and of course independence foreign policy. Pangalawa, i-resist natin yung intervention ng US and aggression sa Pilipinas. Pangatlo, sana ma-junk natin yung EDCA, no? And all unequal agreements, either military, economic, or political, with the US, China, and other foreign powers. Yun yung pangatlong panawagan. Pangapat, fight China's aggressive acts against the Philippines, especially in the West Philippine Sea, and the contested areas in the South China Sea. And lastly, paigtingin natin ng democratic and anti-imperialist international solidarity with the peoples of the world. Kaya yung panawagan kanina ni kasamang Carlo, na hindi lang sana dito sa Korea, no, kundi ang lahat ng mga migrante sa iba't ibang bansa ay manawagan din tayo ng solidarity and yun, para panawagan natin yung totoong kapayapaan. At of course po, sa lahat ng puntong ito, bigyan nating diin yung unang punto, yung pagpapahalaga ng ating pambansang kalayaan o soberenya, na hindi nakasandal sa dayuhang kapangyarihan, kundi bigyan nating diin ang pagkakaroon ng integridad ng ating teritoryo at isulong ang independent foreign policy. Ayun po, yun po yung ating tawag dito, pinakapanawagan, no, sa gabing ito. May mga humahabol pa, Muksanim, yeah, may humahabol meron pa. Si nga. Tonton Dukot Biray, nagpapa-shoutout. Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! So, si Jean Yap, hindi ko alam kung na-butcher ko yung pangalan mo. Basta Jean. I think Jean. Yeah. Magandang gabi tayo. Maganda ka pa sa gabi. Yes. Magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa pakikitalakay. Ngayon naman po, pwede ko bang hingan ng mga parting words itong ating mga kasamahan na nandito sa platform, kasamang chat, kasamang Carlo? Sige po, mauna na ako. Sige, mauna ka na. Depende sa edad tungkol po ito sa ating tema na ng kapayapaan. No? So, wag po tayong magpadala sa mga udyok ng ibang bansa, mga superpower na yan, mga imperialistang kundi manindigan po tayo na para sa kapayapaan. Kasi napakahirap, tulad po na sabi kanina, napakahirap ng may giyera, hindi ka walang katahimikan. Kaya po kung nag-iisip kayo na pro-US kayo at giyerahin ng China, wag po. At kung yung mga naman na nag-aano sa China, siguro manawagan na rin ng kapayapaan. At manawagan na huwag makialam ang China sa ating soberanya. Kasi totoo naman na tayo ang may doon sa iisi ng Pilipinas. Yun po.
para sa mga kapwa ko migrante, peace be with you. Magandang Oh, gabi sige. po. Maraming salamat. Maraming salamat kasamang Carlo, kasamang chat. So, sige, ako yung huli, no? Gaya nga ng sinabi ko kanina, no? Gusto ko lang balikan sana yung sinabi ko na ang digma una ay walang maganda diyan. Una, pag nagdigma, tayo yung kawawa. Diba? Tayo yung kawawa. Ikalawa, ang sinasabi nga is wag tayong pumokus dun sa hindi Amerika or China, hindi 'yun yung usapin eh. Ang usapin ay patrimonya ng Pilipinas. Usapin yung patrimonya, yung pagtatanggol sa ating bansa, sa ating tinubuang lupa na hindi tayo maapi ng dayuhang bansa, tumindig sa sariling paa. Kung ikaw ay yun ang dapat nating isaisip sana, na alisin natin sa ating sarili na nakondisyon tayo mula nung panoon na tayo ay palaasa sa dayuhan, kaya lalo tayong hindi umuunlad. Kumbaga, dapat nating unawain, gusto kong balikan na itong mga bansang ito ay hindi tayo niyan mahal talaga, kung usapin ay pagmamahal, ano? Hindi tayo talaga niyang kaibigan, ang kailangan lang niyan sa atin ay yung mga raw materials, babagsakan ng mga sobrang produkto kasi sakit ng kapital ng ng imperialista ng kapitalismo, yung sobrang produksyon, mga surplus na kapital na nila ibabagsak sa ating bansa para tayo yung maano. So, yun. Sandali, mayroon pa siguro akong maidadagdag bago ako matapos, kaya lang ito kasing si Marcos, ginagamit yung gera para para magkaroon ng parang ang pansin mo ganun ang ginagawa ng rehime na to eh. So, kumbaga sa mas gusto ko sanang pumukus kung tayo mga Pilipino, mas pumukus tayo sa usapin ng pagtatanggol sa ating soberanya, usapin ng serbisyo, usapin ng para sa mga OFW, hindi pa yung hindi kailangan US. It's either parang kang tumataya sa sabungan. Kapasa pula sa puti. Hindi pa po ganoon. So, mas mahalin po natin yung ating bansa, yung ating kalayaan. Hindi wag tayong maging palaasa sa dayuhang pagtatanggol. Napakatagal na at matanda na yung Pilipinas. Hindi pa tayo pumipihit sa ganung usapin. So, yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat po Pwede sa mo ating kasi pagtatapos. i-promote sandali. Yes, yes Excuse po. me. Sige po. Kasi nakalimutan ko, mayroon nga palang sa September 1, next week, meron pong International Interfaith Day, Prayers for Just and Peace in the Philippines. Ito po ay gagawin sa Diaspora Church sa May Chong Nooga. Doon po sa church na pinupuntahan namin. Para po sa panawagang pangkapayapaan sa Pilipinas. Oy, makiisa po tayo doon. Tsaka po ay mag-join kayo sa amin or iyan namin yung address dito. Yun lang po. At tsaka alas 3 ng hapon po yun. Alas 3 po. So, be there at see you. Tsaka may dagdag pa ako, malamang kadugsong din naman to halos ng issue ng mga OFWs, Kung titignan po ninyo, ngayon po may deliberation ng budget ng pamasang budget for 2025. At unfortunately, nung tinamaan ng kulog ng gobyernong ito, ay dinagdagan yung public service, yung mga public, yung public works, etc., military, police. Pero, ang serbisyo ng OFW, yung pondo ng OFW, na para sa OFWs ay kinaltasan. Wow! Hindi ba kami nagpapalamon sa inyo? Hindi ba? Kami nga yung pinakamalaking pinadadala ng OFWs eh. Di ba? Tapos ang gagawin ninyo, wala na nga kami serbisyo, di nyo na nga pinagtatanggol, kakaltasan nyo pa ng budget. Titigas naman ang mukha nyo. Nakakagigil yun. So yung national budget, pag tinignan mo, kinaltasan. Ang nakita ko, isang serbisyo, parang 2 billion yung parang nakita ko eh. 2 billion yung kinaltas. 2 million yata, something.
Nakakagigil kasi so may mga darating na mga discussion tungkol diyan sa national budget at sana po mag-participate tayo kasi malaking kinalaman natin diyan, especially mga OFWs Kasi bukod tanging tayo yung kinaltasan, kinaltasan tayo ng budget kasi marami daw naman tayong pera. Mapera yan, sabi niya, kaya nila ipagamot yung sarili nila. Hoy, wag ganon. Marami nga mga biktimang OFW di ba? Yes, sinabi mo pa. So tawag nyo nga ang tawag nyo nga heroes 'Di ba kami nilalatagan nyo pa nga ng ng pulang carpet pag Christmas Tapos ngayon budget hindi binawasan nyo pa. Ano naman ang tinamaan ng kulog Hindi na kayo nahiya. 'Di ba? Hindi na Sige nahiya. po. Tama naman 'yon, no? Buti pa yung 10 milyon na libro binigyan nyo. Yung 10 milyon ng Kuago. O di ba binigyan nyo ng budget yun? Nabigyan ba? Yung OFW, tinanggalan nyo ng budget. Yung 10 milyon na libro na mali-mali pa. Yung luntian na may tinagong 125 milyon na ginastos ng days. I-reserve natin yan sa iba pang usapin, kapatid. Naalala ko lang kasi didigmain na nga, dami nating pinupukusan ng mga bagay na kagaya ng usapin ng digmaan na dapat ipinagtatanggol natin yung sarili natin, sarili nating kalayaan, sariling patrimonya, at sariling, bilang OFW, serbisyo, Marami din ako nakakausap na ganyan sa totoo lang, kagaya ng sinasabi ni Paring Carlo. Magandang gabi, Kanik. Magandang gabi, Risa. Magandang gabi, Lori. Mga nanonood sa atin. Si Vince, Gali, mga nanonood sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga nanonood sa atin kanina. Magandang gabi sa inyo lahat. Oo, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Much as we wanted to stay longer, no? Pero mukhang patapos na po ang ating oras. Kaya sa ating pagtatapos, iiwanan po namin kayo ng isang video. Ito ay isang panalangin alang-alang sa kapayapaan. Naway magsilbing panalangin ito upang kamtin natin ang tunay na kapayapaan na ating hinahangad para sa lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood at pakikitalakay. Pagpapala po sa ating lahat. Muli, magandang gabi. Tila ba bawat sulok ay handa ng magunaw? Bakit nag-aaway? Bakit may hidwaan? Pilipino sa Pilipino, nilalang sa nilalang. Diyos Amang kabinuyan sa mahinyas mo, kapayapaan, patahimikin ang gulo, at patulugin ang alitan. Bigyang kapahingahan ang kasuklangan, bigyang kapahingahan ang kasuglaman sa paghiheli mo sa amin, sa pagsapit ng dilim. Uyayin ang katiwasayan, patuloy na awitin, at nang sa puso namin pag-ibig mo ay matanim. Iyong kapayapaan ang siyang duyan namin. Diyos Amang kahihintuyan sa matinyas mong kapayapaan, patahimikin ang gulo,
kasuklaman, bigyang kapahingahan, ang kasuklaman sa paghihiri mo sa amin, sa pagsapit ng dilim. Uyain ang katiwasayan, patuloy na awitin, at nang sa puso namin, pag-ibig mo ay matalim. Iyong kapayaman ang siyang duyan na